mga dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung ano yung childcare job dito sa Canada. By the way nga pala guys, nandito ako ngayon sa Springbank, dito sa may Commissioner Road, London, Ontario. Dahil maganda po ang panahon ngayon guys, nasa 6 degree lang, kaya ang part ngayon ay medyo busy. Maraming mga bata na naglalaro ngayon kasi nga maganda po yung weather. Kahapon din, maganda din po yung weather. Actually guys, nag-snow na rin dito 1 day lang. And I think ang snow season is on December. I-share ko lang sa inyo kung ano yung childcare job dito sa Canada. Kung kayo po ay new pathway, ang in-applyan nyo dito pupunta sa Canada, ang trabaho nyo po ay childcare. Ang childcare po, gandahan dito ay for bridging permanent residency na kayo. Magigailan na kayo ng experience, then makakapag-apply na kayo ng permanent residency after 1 year experience nyo as a childcare. So ngayon, ang trabaho nyo guys as a childcare ay, ang work nyo po talaga, lalo na kung ang napuntahan nyo po ay newborn, ang trabaho nyo guys ay kailangan nyo alagaan nyo mga bata, alagaan nyo ang alaga nyo. Nakalagay naman po yan sa job offer nyo or contract nyo kung ano yung mga duties and responsibilities nyo. Ang trabaho nyo talaga, main work nyo talaga ay yung bata. I-prepare kayo ng pagkain nila. Make sure healthy food ang i-prepare nyo. Kung nag-school na yung bata, ay prepare nyo yung foods niya, food pack, dadalhin sa school, gigisingin nyo, papligoan, biwisan, and then pakakain nyo ng almusal. Then naka-prepare na dapat yung food lunch nila, food pack na dadalhin sa school. Yan yung mga main jobs nyo dito sa Canada. Saka guys, syempre nag-schooling na yung bata. Nakalagay naman talaga sa contract nyo na mag-housekeeping din kayo. Okay, meron light housekeeping na kayo ay gagawin nyo po yung housekeeping. Yung mga light housekeeping ay syempre, kasama na po dyan yung paglilinis ng washroom. Okay, tatidy up nyo yung mga things ng mga bata, yung room niya. Make sure na malinis at nakaayos ang lahat. Okay, mag-laundry ka. Tapos, maglilinis ka ng bahay. Yun lang guys, hindi kayo mag-market dito. Sa akin, by experience ay hindi po ako nagma-market. Yung employer ko po ang nagma-market ng food. Binibigyan ko lang sila ng list, mga dapat na bilhin, kung ano yung mga wala ng stock sa pantry. Yun yung mga simpleng ginagawa ko guys. Yung nagbibigay lang ako ng list. Monitor ko lang yung mga foods na paubos na wala ng stock, na kailangan ng refillan. So yun guys, yun yung mga jobs as a childcare. Okay, main jobs talaga yung alagaan yung bata, mag-housekeeping po kayo. Depende po sa mga employer, okay? So hindi po lahat ng employer ay ang mga hinahire nila na childcare ay nag-housekeeping. Okay, may mga employer naman po na ang trabaho lang po na ay mag-alaga lang po ng alaga nila. Okay, hindi po sila hawak ng mga housekeeping chores, ay nakapokus lang sa pag-alaga ng bata. 90% po ng mga nanny or childcare dito ay naggagawa din po ng mga housekeeping work. Hindi lang po pag-alaga ng bata ang inasikaso, ay kundi po nagtatrabaho din po sa mga gawaing bahay. Sabihin natin guys na all around. Okay, same like in Hong Kong ay all around. Ang kagandahan lang dito guys, kahit na nanny tayo tapos nag-housekeeping pa rin tayo, okay lang yun kasi malaki naman yung sinasahod natin dito kasi ang bayad sa atin ay per hour. Ganda guys, kung napuntahan yung employer ay nire-required kayo ng more than 40 hours per weeks in 5 days. Okay, minsan may nagpapa-overtime, naabot ng 12 hours. So, mas malaki abutin na sahod kapag sahuran na by week. So, yun nga guys, yun yung childcare job na sinabi ko sa inyo na hindi lang po pag-alaga ng bata o pag-alaga ng mga alaga nyo. Gagawa din po kayo ng mga housekeeping. Okay, so wag po kayo mag-expect na pagdating nyo dito sa Canada ay asin nani lang kayo. Okay, alagaan nyo lang yung mga dapat yung alagaan na bata. Hindi po ganun yun. Okay, depende po sa employer kung ang employer nyo po afford or kaya mag-hire pa ng isang housekeeping. May mga hired na po sila ng mga housekeeping ay okay po yun. Napakaganda po yun. Advantage po yun kasi nakapokus lang po kayo sa mga alaga nyo. Pero 90% talaga ay kapag kayo ay childcare dito or nanny ay matik po talaga na gagawa kayo ng gawaing bahay. So okay lang yung guys. Isipin nyo na lang na kapag childcare kayo ay mag-again na lang kayo ng experience at pwede na kayo mag-apply ng permanent residency na kayo. Kaya permanent residence na kayo dito, lalo na po kung new program kayo kasi nga pag nakagain na kayo ng experience ay permanent residence na kayo dito sa Canada. Ako guys ay alam niyo naman na ang inano ko dito ay housekeeping. Pag natapos yung kontrata ko next year ay magiging nanny job na rin po ako.
So, ganun pa rin guys, wala naman pagbabago sa trabaho ko, yung mga duties ko, ganun pa rin, okay, babaguhin lang yung job title ko kasi magiging nani na ako or caregiver. Hindi na po ako housekeeping. Kaya, ang kagandahan nun kasi nga magiging na rin ako ng experience for childcare at makakapag-apply na rin ako ng permanent residence after 1 year of experience. Tsaga-tsaga lang. Lahat naman tayo kailangan magtsaga para sa ikakaganda at ikakaganda ng status natin dito sa Canada. At ang ano lang naman natin dito, yung goal natin is maging permanent residence tayo dito at makuha na natin yung mga family natin. Yung mga extended family nyo ay pwede din mo makuha, lalo na po kapag permanent residence na po kayo dito sa Canada. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo tungkol sa childcare job dito sa Canada. So, good luck po sa mga nagbabalak na pumunta dito ng Canada. Kahit childcare kayo, at the same time po ay gagawa din po kayo ng gawaing bahay. Para nasa bahay lang kayo, nasa sarili nyong bahay lang guys. Okay, huwag niyo isipin na, ay, childcare ako, dapat childcare lang. Huwag niyo pong isipin yung ganun. O, kailangan open-minded po kayo na pagdating dito sa Canada ay hindi lang po pag-aalaga ng bata, kundi ay gagawa din po kayo ng gawaing bahay. Lalo na po, mga alaga nyo ay nag-school na, so wala naman kayong gagawin sa bahay, kundi maglinis, asikaso kung ano dapat asikaso nyo sa loob ng bahay. Yun lang guys. Good luck po sa mga nagbabalak na mag-apply as a nanny or childcare dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please paki-subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please paki-click naman po yung bell notification para ma-notify po sa mga bago kong video. So yun lang guys. Good luck po. Thank you for watching. God bless us all.